Hello, Ari! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading for the sign of Aries. Love reading tayo ulit since Pisces season. It's an emotional season for all of us. We are very much in touch with our emotions. At the same time, perfect season for love. Actually, hindi ko alam bakit nga Feb 14 yung love pero si Valentine, kay Cupid ba yan? Pardon my ignorance, pero yeah. This season, Pisces season is the season where we are very much in touch with our emotions. It's time to be creative. It's time to express our emotions. So a perfect reading would be about love. So Elder of Wands, it could be you, pero you could also be dealing with, ikaw yan, kasi Aries, Leo, Sagittarius. So it could be you, pero you could also be dealing with a fellow Aries, Taurus, Aries, Taurus, baka Taurus din yung kadil mo or may Taurus ka sa chart mo. Aries, Leo, Sagittarius. So, very dominant. And, pwedeng ikaw yan. Dominant, pero dominant na hindi maganda. Sorry, Aries. Pero it's more of mapautos, demanding. So, you might want to take a look kung nagiging demanding na tayo sa ating partner natin. Pwede din na baliktad. Energies could be interchangeable. So, pwedeng yung partner mo nagiging demanding na sa'yo and nagiging bossy na siya around you. Energy of being bossy yan. Pwedeng you are older than your partner, kaya nagiging nag-a-assert ka ng power over your partner and nagka-cause na ng disagreement na parang, hindi, I'm good enough to be here. Hindi, tama ako. Ganyan. So, kung ikaw ay fierce and dominant and very malakas ang energy mo of in this relationship, yung power relations medyo malakas yung power mo, malakas yung energy mo. Matalino naman ang iyong partner, maaaring Libra, Aquarius, at ang Gemini, air sign. You could be dealing with an air sign, same age kayo, and they are very, naman sila, kumbaga kung sasabihin, kung ang typical description ko dito, cold-hearted bitch. You could be dealing with a person na very detached, yung parang hahayaan ka lang, bahala ka sa opinion mo, pero tingin ko ito ang tama, kung gusto mo i-push yan, bahala ka dyan, pero gagawin ko kung ano yung diskarte ko. So, alam mo yun, parehas kayong matapang, dahil itong partner mo matalino, parehas kayong may opinion na kakaiba, madalas siguro nagka-clash kayo. Meron kayo sigurong pinagtatalunan currently na um, tingin mo you are good enough para i-assert yung opinion mo about it, and parang you've earned your badge, kumbaga, para masabi na legit yung mga pinagsasabi mo. Merong isa dito na it's either na panghihinaan ng loob to express his or her opinion, pero pwede ding ikaw to. Tingnan mo Lion, no? Very dominant and fierce. Siya ang head of the tribe, kumbaga, di ba? So, pwedeng ikaw yan. With this in reverse, maaaring you are an energy of being too pushy, or an energy of being too dominant to a point na hindi na freely makapag-express yung partner mo dahil na-overpower mo anything na sabihin niya. So, maaaring yan yun. You might pwedeng overwhelming emotions, overwhelming energies to a point na naging abrasive na, parang gano'n. Yun. Isa sa inyo gano'n, pwede ikaw yon, tas yung partner mo naman, dahil so many energies around, very emotional na ang lahat, it's an emotional season, sabi ko nga kanina, they are lashing out on you, and you don't like them lashing out on you, kasi it's so disrespectful and rude para sa'yo. Pero para sa kanila, pwedeng makikipag-argue sila, sino bang rude sa ating dalawa? Yung gano'n. So, with the Six of Pentacles here, there's an equal power relations, an equal give and take. Maaring yung isa sa inyo bigay ng bigay, effort ng effort, at yung isa naman hindi nasusuklian yung effort na binibigay nila. Parehas kayo pwede kasi na you feel like yung ini-effort nyo hindi na-appreciate ng partner, or pwede din na yung para sa inyo yung effort na yon
Pero para dun sa kabilang side is you're not giving it your all enough or it's not enough at all. So hindi kayo mag-come into you cannot agree to disagree kasi meron kayong sariling opinion tas parehas pa kayong dominant, pwedeng ganun, parehas kayong matalino. And so nagka-clash and parang yung isa naman ay parang teka lang, teka muna, parang all these years or all this time ako lagi yung nasusunod or all these years, all this time lagi akong tama. And hindi masyadong nagkakasundo sa part na yon at hindi rin pantay ang pagbibigayan. Maaari yung isa, effort siya sa pag-aalaga ng bata kung may anak kayo. Tapos yung isa naman, para sa kanya, pantay lang naman yung effort nating dalawa kasi ako naman na nagpopondo o gumagastos dito sa bahay. So, you might want na pag-usapan yan kasi hindi kayo nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Hindi kayo, you can't agree nga to disagree. Somebody's strong opinion is na-overshadow nun or natatapalan nun, nabubura nun yung wisdom ng isa sa inyo. So, I'm not sure who's who kasi parehas kayo reversed. Yung isa Queen of Swords, siya yung cold-hearted bitch na sinasabi ko. Very abrasive. Nagla-lash out siya. Pero meron namang isa dito, which is, it looks like it's you kasi King of Wands to. Dominant siya. Ako masusunod. Ever since ako naman yung nasusunod. And parang ako naman yung nagpapatakbo ng relasyon na to, whatever. However you may put it, hindi kayo magkasundo. And sa gitna nun, I'm good enough to be here, na-earn ko tong badge ko para ganito ako magsalita. So, hindi nagkakasundo. I mean, I don't see the Five of Wands here, but the energy of these three and the rest, parang walang equal give and take. Hindi kayo mag-agree to disagree. Tingnan mo yun, no, wolves sila. They navigate the night, nagsishare sila sa isang stick, and reverse yung nakuha. So, parang ayaw nyo mag-share sa isang stick. Eh, maghiwalay na lang kaya kayo. Char. So, yun, hindi pa siguro, hindi nyo pa may plano kayo towards the future. Pwede kasi na bagong kasal nyo lang or pwedeng matagal na kayong kasal. Pero first time na meron kayong paplanuhin na big deal na it gets the best of you. Parehas kayo. At looking towards the future, may pagpaplano, may pagbibuild, merong mainit na ina-assess. Pwedeng property yan. Pero hindi kayo, yun yung pinag-aawayan nyo malamang. Or pwede din na ikaw, meron kang vision of the future or visionary ka, pero yung partner mo, very analytical. Alam mo yung nag-overthink siya or ino-overanalyze niya yung mga bagay-bagay. And he or she sits in that analysis eh hindi siya nagtitake ng action. Aries is very action-oriented. Gagawin mo agad, the head, magda-dive deep ka agad with your head, straight on. If you face mo straight on and yung partner mo hindi ganon, and so doon nagkakaroon ng issue kasi magkaiba kayo ng diskarte o approach sa pag-solve ng mga bagay-bagay. And ikaw, yung vision mo of the future, parang nag-hesitate ka, nagawan tuloy ng action to kasi ang daming sinasabi ng partner mo. Ang daming sinasabi parang you have come to a point na parang ano ba, sino bang masusunod? Ano na nangyari sa atin? Wala na tayong nagawa kasi away tayo ng away. Parang nagpapatalinuhan kayo, nag-overanalyze kayo pareha. So, pwede din yung partner mo nag-overanalyze and parang hindi mo bet yung overanalysis kasi baka gusto nating mag-take ng action, no? Kasi hindi naman tayo uupo lang dito at pag-iisipan lang to, i-overthink ang mga bagay-bagay. So, magkaiba kayo ng approach talaga sa sitwasyon. Pero, maaring may fears to move forward kasi nga importante sa'yo yung desisyon ng partner mo. Magbabago ang ihip ng hangin, yan ang nakikita ko. Oh, lahat yata ng zodiac signs nakuha to. Eight of Wands, mabilis ang pangyayari. 2025 is very fast moving. Pwede din na ito, quick ang message or quick ang action, swift progress ang gagawin ng partner mo. I'm not really sure kung magugustuhan mo yon, pero may mga mabilis na pangyayari at a series of fortunate events ang mangyayari. Hindi ko alam kung resulta ito ng pagtatalunan nyo o resulta ito ng pagbabangayan nyo o mawawala yung bangayan nyo dahil mag-iiba nga ang ihip ng hangin. And mukhang wala kayong control doon. It's a universe, plano siya ng universe, an act of God, kumbaga, ang mangyayari. And mabilis ang mga pangyayari at
I don't know, darating kayo siguro sa punto na you will eventually agree to disagree. Tingnan natin itong mga natitira pang cards. Nahuhulog ang mga cards. Pasensya na kung may I strongly feel that you will come up with a decision, and at the end of the day, you would honor each other's strengths. Maybe this reading will guide both of you to see both sides of the situation, to see how the other complements kung ano yung weakness mo. At the end of the day, you would find that pearl, may madidig kayong yaman, maaaring yaman, it could be in the form of um, yaman in a sense na madidiscover nyo yung aspects ng isa't isa, madidiscover nyo yung sarili nyo, makikilala nyo ang isa't isa, na magkaiba talaga kayo, and eventually you will choose each other, you will make a choice. At oo, mare-resolve ang mga bagay-bagay. So, tingin ko whatever arguments or yung hindi nyo pagkakasunduan na magaganap this March or anytime soon, I feel na see, magkakaroon ng resolution. I feel na mare-resolve nyo din siya. I feel na marirealize nyo it's just a petty fight and talagang magkaiba lang kayo. You will then agree to disagree, and isasarado nyo na yung chapter ng, I don't know, pag disagree. Pwede din kasi na yung iba sa inyo, pwedeng isa lang ang makaka-relate o none at all. Pero maaaring yung iba sa inyo ay merong wedding bells, kumbaga. May kasal na pinaplano. Hindi kayo matapos-tapos sa planning phase kasi hindi kayo magkasundo, I don't know, sa supplier, sa venue. Hindi kayo magkasundo kung babayaran nyo yung airfare ng magulang nyo o hindi, yung ganyan. Halimbawa, hindi kayo magkasundo sa number of guests kung sino yung imbitahan. Pero eventually, alam mo yun, sa away na yon, sa hindi pagkakasunduan na yon, marirealize nyo na magkaiba talaga kayo ng personality. Tatanggapin nyo rin naman yun kasi magiging mabilis ang pangyayari. Magi-intervene si universe, or pwede din na ninong nyo, godfather nyo, parents nyo ay i-humble kayo o kaya i-ground kayo o kaya somebody will help you put things to perspective. Maaring itong away din na to or kung ano man hindi pagkakasunduan, siya ang magiging susi para maintindihan nyo ang perspektibo ng isa't isa. As a result, magkakaroon ng resolution at masasarado na itong era of away, I don't know, era of boyfriend-girlfriend stage or boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend stage, at darating na kayo sa punto na ready na kayo to level up. Kasi your last two cards here, concluding your reading, they are a very nice card. Merong masasara, merong nakakalimutan na from the nakaraan, at mag-move towards kayo to choosing each other and having that courage to express. Pwede din na yung iba sa inyo hindi pa to relationship at all. Hindi siya yung level up as in ikakasal na. Pwede siyang relationship as in courting stage, ligawan stage pa lang kayo. And parang gusto nyo na super attracted kayo sa isa't isa, super attracted kayo sa charm and sa brain ng isa't isa. At alam nyo na ineffortan nyo para trabahuhin itong situationship na ito. And so, kakalimutan nyo na yung situationship at mag-ano na kayo, level up na, kumbaga. Level up na into a boyfriend-girlfriend, girlfriend-girlfriend, boyfriend-boyfriend, kind of relationship, and everything will flow smoothly from there. So, kung meron man kayong pinag-aawayan ngayon at nandito ka dahil nag-aaway kayo madalas, maaaring ito ay senyales na parang para makilala nyo, ma-witness nyo yung isa't isa, ma-witness nyo yung shadow side, weaknesses, and strengths ng isa't isa, kasi in the long run, magiging mabilis ang pangyayari at pipiliin nyo rin naman ang isa't isa. Maaring ang challenge for you is to have this courage, to have this strength, emotional intelligence kind of strength, to control negative emotions or to control emotions, to rule your judgment, to rule yung analytical side of you. Don't let the emotions take control of your decisions. Maaaring yon ang mensahe ng card na yan. Kuha tayo ng oracle message, mensahe mo para kay Aries na very, very dominant.
Mensahe para kay Aries at sa kanyang love situation. Anybody can use an oracle deck. So, kung gusto nyo tong deck na to, tingnan nyo lang sa description box below. Meron dun link kung paano nyo siya mabibili. Sa Amazon ako bumibili kasi mas mura talaga sa Amazon kaysa pag sa fully book. Uh, uh, may outsider na trying to get in. Welcome them, welcome this outsider in your life and be open. Yun. Maging open ka sa mga opinion na totally different from you. You can be very smart, pero if you are not open, i-impose mo lagi yung ideas mo, it could go, maaaring hindi maganda ang kahihinatnan nun. So, ang pangalan talaga ng card na to ay hello. So, ang imbitasyon sa'yo ni universe ay examine mo yung mga prejudice or yung mga judgment, yung panghuhusga na kinakast mo sa ibang tao, yung mga masasakit na salita na iyong binabato sa ibang tao, maging open ka sa mga bagong karanasan, maging open ka sa opinion ng iba, wag mong i-shut down o wag mong parang tanggihan agad ang mga experiences na binibigay sa ni universe kasi dahil lang bago sila. So, maging open ka to something new. Say hello to something new. Say hello, tingnan mo nag-hello siya sa octopus, di ba nakakatakot? Very, very The Shining. Alam mo yung pelikulang The Shining? Very, very The Shining, may pinto na darating. Nasa sa'yo yun kung matatakot ka doon sa new experiences. Actually, may fear din nakasama tong energy na to eh, planning and fear, natatakot ka sa mga experiences and ang initial reaction mo ay mag-react negatively. So, maging open ka sa new experiences, say hello, kumustahin mo lang yung papasok sa iyong pintuan, pero wag mo silang patambayin. Maaari din kasi ang takot natin ay nanggagaling sa ignorance o ayaw nating kilalanin ang isang bagay, ayaw natin bigyan ng chance ang isang bagay na makilala muna, ang isang tao na makilala muna, hindi natin siya binibigyan ng chance. Nauuna muna yung takot bago natin sila kilalanin. So, um, mag-hello ka lang sa mga unexpected experiences in your life. It is an opportunity to expand your circle. So, kung itong taong to na hindi mo kasundo ay hindi mo pa karelasyon, tinatansya mo pa kung magiging um, karelasyon mo siya, maging open ka lang sa bagong opinion, thoughts, ideas, perspectives, or experiences na hatid niya. Kasi maaaring yun ang maging stepping stone para hindi na kayo mag-argue o hindi na kayo mag-clash kasi meron ng empathy at pagkakaintindihan at pagkakaunawaan kung paano mag-isip ang isa't isa. So maging open ka lang. Yun ang yun ang gustong sabihin sa'yo ni universe. Ikaw to, maging open ka lang, Aris. Okay? So, yun mo ko na yun dun. Pasensya na po sa mga ingay. Like, share, and subscribe lamang po. And sana makita ko ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye!